Paano mag-upload ng Affidavit of Support sa CAAC Portal NBC Stage 2025 Step-by-Step Guide para ito sa mga petitioner. Hello guys! Welcome back to the Swanberg channel. In this channel, we share tips, how-to videos, motivational quotes, and vlogs. And thank you guys sa mga nagsusubscribe at nanonood ng aming channel. Sana po ay panoorin nyo mga other kong videos na in-upload dito, lalo na sa pag-apply ng iyong US visa. Step 1. Ihanda ang iyong mga dokumento. Natanggap na format ay PDF lang at maximum 2 MB bawat file. Sa step na to ay dapat mo siguraduhin ng iyong mga dokumento ay nasa PDF format, mas mababa sa 2 MB bawat file at kailangan mong i-upload ang kompleto at pirmadong form ng IDAS 864 for Affidavit of Support, ang pinakabagong IRS tax transcript o 1040 or W2S, at meron ding iba na kung wala naman ito ay 1099. Patunay ng kasalukuyang kita ang pinakabagong pay stubs o employment letter, patunay ng US domicile tulad ng lease, utility bills o driver's license, at iba pang ebidensya ng pinansyal kung gumagamit ng assets o joint sponsor. Step 2. Mag-login sa CAAC. Step na to ay magpunta sa Google search at i-click ang website na ito at mag-login gamit ang iyong NVC case number at invoice ID number. Makikita ang mga detalyeng ito sa welcome letter mula sa NVC. Siguraduhin piliin ang immigrant visa option bago mag-login. Pag nakapag-login ka na, ganito ang makikita mo sa portal mo na ibig sabihin hindi pa nabayaran ng Affidavit of Support. Step 3. Bayaran mo muna ang AOS at IB fees. Sa step na to, kumpletuhin mo muna bayaran ang AOS fee bago ka makapag-upload ng Affidavit of Support. Kapag natapos mo nang magbayad ay ma-unlock na ang AOS document section. Step 4. Pumunta na sa Affidavit of Support documents. Once nakapagbayad ka na sa iyong CAAC portal, i-click ang Affidavit of Support document sa ilalim ng section ng petitioner. Dito mo i-upload ang form IDAS 864 at ang iyong mga kalakip na dokumento. Step 5. Upload documents. I-click ang upload at madadirect ka sa select documents. Pagdating mo doon, i-click ang IDAS 864 pagkatapos choose a file, then madadirect ka naman sa computer mo kung saan na-save ang PDF file na fill upan na at na signaturean na ng petitioner. Pagka-click mo yan, i-select and then upload at ganito ang makikita mo sa CAAC portal mo. Uploaded na at may date na nakalagay kung kailan mo ito na-upload. Susunod na naman natin i-upload ang Federal Income Tax Transcript or Return. Pareho pa rin ang process. I-click ang Federal Income Tax Return or Transcript. Pagkatapos, dadalhin ka sa susunod na pahina kung saan pipiliin mo ang uri ng dokumento. Tapos, i-click ang Choose File at dadalhin ka na naman to sa inyong computer. Pagkatapos mong pumili ng file mula sa iyong computer, i-click ang Upload. Makikita mo na sa CAAC portal mo na ganito ang itsura. May petsa na at naka-upload na ang dokumento. Kung gusto mong mag-upload ng karagdagang dokumento tulad ng W2, 1099 o Proof of Domicile, i-click mo ang Additional Supporting Documents. Step 6. Click Submit. Pagkatapos mong may upload ang lahat, mag-scroll pababa at i-click ang Submit Documents. Kung lalaktawan mo ito, hindi makikita ng NVC ang inyong mga file kahit na nakalagay ay uploaded. Kapag na-submitin na, magbabago ang inyong status sa Submitted. Step 7. Maghintay ng review ng NVC. I-review ng NVC ang iyong AOS documents na maaring tumagal ng 2 to 6 weeks, depende. Kung may kailangang ayusin ay makakatanggap ka ng mensahe sa CAAC o email. Kapag naaprubahan na lahat, magbabago ang status ng iyong case into documentarily qualified. Mahalagang tips sa pag-upload ng Affidavit of Support at iba pang dokumento ng petitioner sa CAAC portal. Tip number 1. Ihanda ang malinaw at kompletong dokumento. Kailangang malinaw ang lahat ng dokumento sa PDF o JPG
format. Siguraduhin kumpleto at malinaw at opisyal ang mga dokumento, iwasan ang malabo o putol na mga larawan. Tip number 2, sukat ng file o file size requirements. Kung malaki ang file, i-compress mo na bago i-upload. Tips number 3, gumamit ng libreng PDF compressor. Gumamit ng libreng tools tulad ng Small PDF o I Love PDF para palitan ang PDF file size nang hindi nawawala ang kalidad. Madali at ligtas gamitin ang mga ito. Tips number 4, sundin ang NVC document checklist. I-upload lahat ng kinakailangang dokumento ayon sa listahan ng NVC para sa Affidavit of Support at iba pang supporting documents. Kasama dito ang tax returns, halimbawa IRS Form, W2 or 1099, patunay ng kita, liham ng trabaho, patunay ng paninirahan o proof of domicile at iba pa. Tips number 5, piliin ang tamang uri ng dokumento at dapat lagyan ng label o pangalan ng bawat dokumento para maiwasan ang pagkalito. Pag nag-upload na, piliin ang tamang document type sa CAC drop-down menu para maiwasan ang kalituan at pagkaantala. Number 6, i-upload lahat ng dokumento bago mag-submit. I-upload ng maayos ang bawat file. Pagkatapos mag-upload, huwag kalimutang i-click ang submit button sa baba ng page. Hindi machi-check ng NVC ang mga dokumentong na-upload kung hindi ito na-submit. Tips number 7, i-double check ang mga na-upload na file. Siguraduhin tamang mga na-upload na dokumento, iwasan ang pag-upload ng mga duplicate o maling files. Tips number 8, maghanda ng hard copies. Laging magtago ng printed copies ng lahat ng na-upload na dokumento. Dalhin ang mga ito sa visa interview bilang backup documents. Tips number 9, regular na i-check ang mga update at notification. Bantayan ang iyong CAAC account at email para sa mga mensahe mula sa NVC kung may kailangan pang dagdag o ayusin. Tips number 10, maging matyaga pero agad tumugon. Ang review ng NVC ay maaaring tumagal ng 2 to 6 weeks o higit pa. Kapag may request para sa dagdag na impormasyon, agad itong sagutin. Panoorin niyo rin po yung last video ko na paano mag-upload ng civil documents para naman to sa mga beneficiary. Iyon po yung step-by-step guide at mga tips kung paano mo i-upload ang Affidavit of Support documents sa iyong CAAC portal para sa iyong petitioner. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, ay i-like ito, mag-subscribe para sa iba pang tips tungkol sa US Visa. At huwag niyo rin kalimutang i-share ang video na ito at kung may mga tanong kayo, mag-comment lang po kayo sa ibaba. Salamat po sa panunood at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Ito po yung The Swanberg Channel. Thank you and God bless.